Adeline POV. Nagkatinginan lang kami sa isa't isa tong bata na nasa harap ko ngayon, wala sa amin ang gusto na unang magsalita, hanggang sa ako na ang sumuko, grabe talaga ang batang ito, kakaiba talaga. Okay tama na, talo na ako. Pagsuko ko at aba, nginisihan lang ako. Diyos ko Lord, bata po ba ito? Tanong ko pa sa kawalan, dahil kung umasta siya daig pa talaga ng isang matandang unano. Hindi naman siya talaga maliit. Okay naman ang tangkad niya, kasi umaayon naman sa kanyang edad. I'm hungry, mayat maya saad niya at nakasimangot pa. Aba kakaiba talaga tong batang to ha, dala ko ba ang pagkain niya? Syempre sinabi ko lang yan sa sarili ko. I have baon here, so if you want we can share, sagot ko sa kanya. At pinakita ko pa ang aking mahiwagang baon. Taglish pa ang gamit kong salita. Total nakakaintindi naman siya ng Tagalog. Naubos na kasi ang baon ko kahapon na English. Nilabas ko na ang baon ko, bahala siya kung kakainin niya o hindi aba hindi ko na problema, kung ayaw niya. Pero nang tignan ko ang mukha niya, mukhang gutom nga at may tinawagan pa siya ha. In fairness, aba sosyal, kausap ko ang sarili ko ulit, meron pala siyang cellphone, hindi ko man lang napansin, at yun na nga may kausap na. Nagtaka naman ako, marunong pala siyang gumamit ng phone. Isusubo ko pa lang sana ang pagkain ko, nang sakto naman napatingin ako sa kanya, at nakatitig lang sa akin. Ako naman medyo nahabag ng damdamin. Syempre ang lola nyo, eto na naman na konsensya at pinansin ko na, at inaya sa tabi ko, mukhang nagpapansin naman. Dahil nakatayo lang naman sa aking tabi. Halika nga dito, naku na mismo ako agad no. Gusto mo ba ta? Tanong ko sa kanya, tumango at umiling lang naman, hindi na ako magtaka, sosyalan ang batang tae. Dahil kagabi nga naubos pa ang buong manok, hindi naman siya mataba. Kaya naman tumayo na ako, at binalik ko na ang lunchbox ko sa bag, tapos hinawakan ko na ang kanyang kamay. At ang luko humajikik pa, aba kanina lang seryoso tae. Mukhang nagpapansin nga ang mamang liit. Napangiti na rin ako sa aming itsura. Para na nga kaming mag-ina. Napailing pa ako sa naisip ko, lagi na lang samasagi sa isip ko ang boyfriend, asawa, o anak, ano ba yan? So, where do you want to go to eat then? Tanong ko sa kanya, tinuro lang ang kantin, parang umurong ata ang dila neto, at tahimik na ulit. Why are you so quiet? Maya-maya tanong ko sa kanya, ngunit hindi pa rin nagsalita, kaya naman nag-alala na ako, baka may sakit kaya dinama ko ang noo niya, kung mainit ba pati leeg, okay naman siya. Kaya nakahinga ako ng maluwag sa dibdib. Bigla kasi akong kinabahan. May sakit ka ba baby? Tanong ko na medyo nag-alala na ako, sumenyas naman na wala daw, kasi umiling naman, siguro nga gutom lang talaga siya, kung sabagay mag 1 PM na. Bakit kasi hindi man lang pinakain ng ama nito, bago man lang dinala doon? Kausap ko sa sarili ko, as if naman na may sasagot sa akin. So, you're hungry ha? Wait lang po. At tayo ay papasok na sa loob. Ako din kasi gutom na. Bulong ko sa kanya nang papasok na kami sa loob ng restaurant, tumango naman si mamang liit at napangiti pa, wow ha. Level up talaga ang bata. Laging may bagong pinapakita sa akin. Andito kami ngayon sa Japanese foodie, pagkapasok pa lang namin sa entrance, grabe na ang tingin ng mga tao sa amin, na akala mo naman artista kami. Ay oo nga pala tong kasama ko pwedeng child actor sa gwapo, at napaka-cute ba naman, binati kami ng isa sa mga staff, at ginaya sa bakanting mesa. Good afternoon ma'am this way please, magalang na ma'am niyang pagbati sa amin, at pag-guide sa mesa na uupuan namin, pinay din naman tong staff dito, kaya tinagalog ko na, kasi parang mabait naman, dahil nakangiti siya sa akin. Yun kasi ang pagkakilala ko sa isang tao, kapag palangiti mabait like me. Salamat ate, sagot kong nakangiti, sabay sulyap kay CJ dahil tahimik na naman siya. You're welcome ma'am, sagot naman ng waiter sa amin, kaya sinimanggutan ko siya, at nabigla pa ata sa ginawa ko. Ma'am ka dyan, hindi ako ma'am, wag mo nga ako mamam-ma'am dyan, bulong ko sa kanya sabay simangot pa. Pero tong batang kasama ko nakabusangot na ang mukha, kaya naman umupo na kami, at pumili na siya ng order niyang pagkain. Dahil alam ko naman gutom na, ako din naman ramdam ko na din.
Hinayaan ko naman siya na pumili ng gusto niya, habang may kinakalikot ako sa loob ng aking bag. Baka nakalimutan ko kasi ang aking wallet. Give me all the special dish. Napatigil naman ako sa aking ginagawa. At umalis na nga ang waitress. Napanganga pa ako dahil sa dami ba naman ng kanyang order. Diyos ko. Kaya tinanong ko siya kung kaya ba niyang ubusin lahat, dahil baka kulang pa ang isang buwan kung suhod sa presyo ng pagkain dito. My gosh! Bakit ang dami niyan CJ, mauubos mo ba lahat? Tanong ko, tumungo lang naman ang loko, ewan ko na lang ma-judge nga mamaya, kausap ko na naman sarili ko. Wala na din akong nagawa, mapapalaban talaga ang naipon kong pera. Tinignan ko pa siya ng isang beses, ngunit eto na naman ang ngisi niya. Puro sushi lang pala yun, paano naman kasi hindi ko na sinabi ang mga pangalan, basta ang sabi special dish, at meron pang pizza with cheese. Mukhang paborito niya ang cheese. Bago siya magsimulang kumain, tinignan muna niya ako, duda ako sa batang ta. Wala naman siyang pera, pero bakit ang dami niyang order, hindi ko naman pinahalata sa kanya na namimobile mo ako sa money. Nginitian ko lang siya para kumain na. Mapapahamak pa ata ang tips ko, kausap ko na naman sa sarili ko, pero nakangiti naman ako sa harap ng bata. Lagot sa akin ng tatay neto mamaya, kung sino man ang Pancho Pilato na yun. Dagdag ko na sa aking reklamo, dahil isip ko lang naman ang nag-uusap at ako. Pero nawala naman ang himutok ko, nung sarap na siyang kumakain, parang gutom nga, kaya naman nginitian ko siya at ngumiti din sakin, hala siya tapos ang nakakagulat pa yung nilagyan niya ang plato ko ng pagkain, sweet pala ng batang ta, kahit pala maubos ang tips ko at kumain na din ako. Huwag ko munang isipin ang gastos. Thank you young master, nakangiti kong pasalamat sa kanya, dahil pakiramdam ko nakukuha ko na ang loob nito Nakangiti naman siya sakin, pero biglang may nag-flash ng camera, ewan ko kung camera yun, tunog lang naman saka parang may umilo, kaya naman lumingon ako sa paligid, pero wala naman akong nakita, mukhang busy sa kanya-kanyang table ang lahat ng tao sa loob. Pati si CJ sarap na sarap din habang kumakain. Kaya binalik ko na sa pagkain ang atensyon ko at sa bata. Pagtingin ko sa orasan, hala. Diyos meyo marimar 2 PM na, lagot ako kay Miss Mangiba neto. Kausap ko sa sarili ko, at tinignan ko pa ang bata. CJ we need to make fast okay, because I need to go back to my work. Sabi ko sa kanya. Sana naman makinig sakin ang batang to, dahil napansin ko kung ano yung gusto, yun na yun, hindi pwedeng baliin. No need to go back, I'll pay you. See, sabi ko sa inyo akala mo na naman matanda. Pay daw, wala naman pera kaya naman natawa pa ako sa sinabi niya, eto na naman ang agaw eksena namin, nahiya pa ako dahil nakatingin na lahat sa akin. Kaya binulungan ko si CJ. Anong pay ka dyan, bakit itong kinain natin may pambayad ka ba? Paghahaman ko pa sa kanya, dahil kung magsalita ang kaharap kong bata, akala mo may sariling pera, nagpapatawa ba siya? Yeah, this is my property. Mabilis niyang sagot sa akin, at hindi ko na naman mapigilan ang napahagalpak ng tawa, wala na akong paki sa mga tao sa loob, dahil nakakatawa talaga ang batang ito. Pero nang nahimasmasan na ako, humarap ako ulit sa kanya. Alam mo CJ, alam ko naman na mayaman ang tatay mo, pero ang bata mo pa para umangkin no. Kakaloka kang bata ka, sabi ko sa kanya na natatawa pa rin ako. At eto na naman ang pagkunot ng kanyang noo, mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ko sa kanya. You don't believe me, don't you? Sabi niya sa akin na para bang nagbabanta pa, ewan ko kung matatawa ako sa kaharap kong bata, pero pinatulan ko siya, matry nga siya. No, as in no. Sigurado ko pang sagot sa kanya, at nilakasan ko pa ang salitang no. Ngunit nakita ko lang naman na tinaas ang kanyang kamay. At dumating naman ng isang lalaki, kung hindi ako nagkakamali baka eto ang manager. Nagtaka naman ako, dahil bakit ang manager pa ang pumunta nung nagtaas ng kamay si CJ. Maya-maya lang nang nakatayo na sa harapan namin ang manager, ay nagsalita na si Mamang Liit, na akala mo big boss. Who owns this restaurant? Matigas niyang tanong sa manager na seryoso, ngunit sakin siya nakatingin. Pinipigil ko naman ang hindi matawa sa inaasta ng bata sa harapan ko.
Pero nang sumagot ang manager bigla pa akong napaubo. For young Master Cedric John Parker is the net owner, young master. Nakayukong sagot ng manager pa kay CJ.NA akala mo ginagalang ang bata, hindi ako makapaniwala na sa kanya pero ang bata pa niya. Dahil sa tinablan ako sa kahihiyan, eto nga bigla na lang akong natahimik. Malay ko ba ang bata pa no? So, ikaw si Cedric John Parker. Maang kong tanong sa kanya, at tinanguan lang ako pati ang manager tumango din, dahil sumulyap pa ako sa kanya. Kaya pala, lahat ng tao nakatingin sa amin, partikular kay CJ dahil kilala pala siya, ang Sugar Mo Girl, ano ngayon ha, paiyak ka. Sermon ko sa aking sarili. Habang si CJ naman bigla nang natahimik. Tapos na kaming kumain, tapos na din ang kahihiyan ko kanina. Sabi ko kasi don't judge by the cover of the book, pero yun ang ginawa ko sa batang ta. Malay ko ba, oo nga anak siya ng mayaman, pero ang bata pa niya para siya na ang may-ari ng restaurant no. Kaya naman tinanong ko siya, andito kasi kami sa park dito rin sa loob ng hotel, dito malapit sa swimming area, dito niya kasi ako dinala, dahil nga hindi na ako pumasok sa work ko. CJ, how old are you? Tanong ko sa kanya na seryoso ako, para sagutin ako ng tama. I am 5, maikli naman niyang sagot, sabi ko nga 5 pa lang siya, ngunit bakit parang matanda na siya kung mag-isip at magsalita. Kaya nagtataka talaga ako, ngunit natigil ako sa pagmuni-muni, nang siya din ang nagtanong sa akin. How about you, how old are you? Hindi ko naman inaasahan ang tanong niya sakin, kaya nabulunan pa ako, dahil iinom sana ako ng tubig, parang matanda talaga ang batang ta. I'm 23, why? Sagot ko sa kanya, patango-tango naman siya, na akala mo natutuwa, ewan ko sa batang ta. Makita ko lang talaga ang tatay niya, tatanungin ko talaga. Not bad, at sumagot pa wow ha, nasabi ko na lang sa sarili ko, wala na talaga akong masabi sa kasama kong bata. Palakad-lakad, paikot-ikot na kami dito sa loob ng hotel. Ako na ang napapagod sa batang ta, daig ko pa ang yaya neto. Gusto ko na sana magreklamo, naalala ko pa ang sinabi niya kanina. Can you please stay with me for this day? Malungkot niyang boses na may pakiusap, yung mga mata niya malungkot na naman. Kaya naman sabi ko nga itong lola niyo maawain sa bata, kaya pumayag na ako. Gusto mo ba dito lang ako sa tabi mo ngayon? Tanong ko sa kanya, tumango lang siya sa akin, na para bang pinipigil ang maiyak, parang kulang ata sa pansin ang batang ta. Kaya eto ako ngayon naawa na ako sa batang ta. Kahit suplado, at parang matanda kung magsalita, pansin ko naman sweet siya. Kaya naman nakapagdesisyon akong ilalabas ko ang kiliti, na tinatago niya sa katawan. Pag-upo namin sa couch dito sa loob ng hotel, siya naman ang ring ng cellphone niya, nagulat pa ako dahil sa lakas ng tunog. Tumawa naman si CJ bago niya sinagot ang tawag, at as usual seryoso na naman si Master. Yes, sagot niya na parang matanda talaga, napailing na lang ako na nakatingin sa kanya, dahil busy pa siya sa pakikipag-usap, ni hindi ko alam kung kanino. Buti nga pinayagan pa siyang kasama ang katulad kong janitress. We are sitting here at the waiting area, of course. Rinig kong sagot sa kanyang kausap, aba demanding tong batang to ha. Grabe talaga, galit siya sa kausap niya. Then hurry up to come. I'm counting on you. Dagdag pa na akala mo talaga boss kaya kakausapin ko ng masinsinan mamaya. CJ who's calling? Tanong ko sa kanya ng mahinahon, dahil kumukuha ako ng buwelo. The monkey. Sagot naman niya sakin, tinignan ko siya ng seryoso, para malaman ko kung nagbibiro. Pero seryoso ang lolo, kaya naman pinigilan ko ang sarili kong hindi matawa. Ma-judge nga mamaya kung sino si Monkey, nasabi ko na lang sa sarili ko. Habang naghihintay kami kay Monkey na sinabi ni CJ, eto na siya nakasimangot na naman, kaya naman inaya ko na maghabulan kami. Para naman hindi mabored, naghahabulan lang naman kami ng paikot-ikot, may pastahan kasi kami, ang talo, manlilibre ng dinner. Para malibre ako ulit, kasi sa lunch wala na naman akong binayaran napabungis-ngis pa ako sa aking sarili. Habang naghahabulan kami ni CJ, may dumating na lalaki, na parang kilala ko, dahil medyo malayo pa siya, kaya hindi ko pa ma-sure kung sino.
Pero yung kaba ko at tibok ng puso ko, hindi ko maintindihan dahil mukhang nagrarambulan na sila sa puso ko, hanggang si CJ na ay sumigaw, na para bang ang saya-saya niya pagkakita ng taong papalapit na sa amin. Daddy, tili ni CJ na tumakbo papunta sa lalaki, na tinawag niyang daddy, nakatalikod pa ako, dahil sa oras na yon kanina ay kinuha ko ang tissue sa bag ko, ngunit ang kabog ng dibdib ko ay hindi tumigil sa lakas ng kabog. Dahan-dahan akong humarap sa kanila, at ganun na lang ang laki ng mata ko sa aking nakita.